Ang Pakistan ang ika-23 pinakamalaking ekonomiya sa mundo ayon sa Purchasing Power Parity at may 230 milyong tao na ngayon ay nahaharap sa ganap na pagbagsak ng ekonomiya. Hindi ito tulad ng pagbagsak ng ekonomiya sa mauunlad na bansa, kundi maaaring magdulot ito ng matinding gutom at pagdurusa sa ikalimang pinakamalaking populasyon sa mundo. Ang mga problemang pang-ekonomiya na ito ay umaakit ng pansin ng maraming ekonomista dahil sa impluwensya ng Pakistan at pagdepende nito sa maraming mahahalagang kaganapang pang-ekonomiya sa mundo. Mahalaga ang papel ng Pakistan sa Belt and Road Initiative ng China bilang ruta ng kalakalan at pinagkukunan ng lakas paggawa para sa ikalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ang Pakistan ay mayroon ding isa sa pinakamalalaking populasyon ng manggagawa sa ibang bansa sa mundo, kung saan umaabot sa 10% ng GDP ng bansa ay ipinapadala mula sa kanilang mga manggagawa sa ibang bansa. Para sa kanilang mga pamilya, ang mga manggagawang ito ay pangunahing nakakahanap ng trabaho sa mga lugar tulad ng Saudi Arabia, UAE, at mga kooperatibong estado sa Gulpo. Mga lugar na naging sanhi ng maraming kontrobersya dahil sa kanilang pandaigdigang politika at sa paraan ng pagtrato nila sa mismong mga manggagawang ito. Ang pag-unawa sa ekonomiya ng kabilang panig ng lakas paggawa ay magtuturo sa atin kung paano uusbong ang mga isyong ito sa hinaharap. Ang mga manggagawang Pakistani ay nagpapadala ng bilyong dolyar taon-taon mula sa UK, USA, Australia at EU. Kaya ang kapalaran ng bansang ito ay may epekto sa ating ekonomiya at lakas paggawa. Sa huli, at marahil ang pinaka-nakababahala, sa kabutihan man o kasamaan, madalas sinusuri ang ekonomiya ng Pakistan dahil sa alitang namamagitan nito sa India, ang pangunahing ekonomiyang bansa sa rehiyon na may kaparehong industriya. Ikinukumpara ng maraming ekonomista ang pagbagsak ng ekonomiya sa Pakistan sa nangyaring krisis sa ekonomiya ng Sri Lanka nitong 2 taon. Maraming pagkakatulad, pero mas mahalaga ang mga pagkakaiba. Mas malaki at mas maimpluwensya sa rehiyon ang Pakistan sa ekonomiya at politika. Ito ang ika-6 na pinakamalaking nuclear power sa mundo. Gusto ko ring bigyang diin na ayaw naming magdulot ng takot ng walang dahilan. Hindi kailanman mainam itulak ang isang bansang may maraming mapanirang sandata sa desperadong sitwasyon. Bakit nagkaroon ng krisis sa ekonomiya ang Pakistan at paano ito makakaapekto sa rehiyong pang-ekonomiya? Sa huli, ano ang ginagawa para maayos ang naghihirap na ekonomiya? Madaling isipin na maraming bansang mababa ang kita o umuunlad ay tila nakatakdang dumanas ng sunod-sunod na krisis sa ekonomiya. At may lohika naman ito. Ang mga bansa na hindi pa ganoon katatag sa pandaigdigang ekonomiya ay mas mahihirapang manghiram ng pera mula sa mga kagalang-galang na institusyon sa makatuwirang interes. Katulad ng mga mauunlad na ekonomiya na kayang manghiram gamit ang sariling pera, mas kontrolado nila ang kanilang utang. Ang isang bansa tulad ng kayang panatilihin ang antas ng utang ng gobyerno na 260% ng kabuang pambansang GDP nito dahil nanghihiram ito gamit ang yen, isang napakamatatag at kilalang pera sa buong mundo. Napakababa ng interes na binabayaran, minsan negatibo pa. Kayang manghiram ng hapon sa sarili nilang mamamayan dahil marami roong mayayaimang naghahanap ng mapaglalagyan ng pera. Ang hapon, na may matatag na ekonomiya, ay may trilyong dolyar na reserbang pera tulad ng US dollars. May tiwala ang mamumuhunan na mababayaran lagi ang kanilang pautang kahit mataas ang utang ng bansa. Ang Pakistan naman, sa kabilang banda, ay mahihirapang manghiram ng pera gamit ang sarili nitong pera dahil hindi sapat ang yaman ng kanilang populasyon para matugunan ang mga pangangailangan sa pangungutang ng gobyerno. Ayaw ng mga internasyonal na institusyon magpautang gamit ang Pakistani rupee dahil mataas ang panganib sa palitan ng pera kapag bihira itong gamitin sa labas ng Pakistan. Dahil dito, napilitang mangutang ang Pakistan gamit ang mga banyagang pera gaya ng US dollar o, sa dumaraming pagkakataon, ang RMB ng China. Mas mataas ang interes o may kondisyong pampolitika ang mga pautang na ito. Dahil malaki ang panganib na hindi sila mabayaran, ang mataas na interes sa perang di kontrolado ng bansa ay nagdudulot ng maraming posibleng problema. Halimbawa nito ang pagbaba ng halaga ng pera, kawalan ng demand sa export, o ang paglago na hindi humihigit sa ipinapataw na interes. Malaking tulong ang maayos na pamamahala sa ekonomiya, katatagan sa politika, at mas mababang antas ng mga bagay tulad ng katiwalian sa mga institusyon na iiwasan ng mauunlad na bansa ang ilang krisis sa ekonomiya
ng papaunlad na bansa. Pero hindi rin sila ligtas sa maling desisyon. Halimbawa na lang ang UK nitong huling 6 na buwan. Ang kaibahan lang, kapag nagkakamali sila, mas malaki ang puwang nila para magkamali bago tuluyang bumagsak ang buong sistema ng kanilang ekonomiya. Malaking bahagi nito ay dahil sa kakayahan nilang manghiram ng ligtas at mura mula sa iba't ibang mamumuhunan. Mas ligtas ang mga advanced na ekonomiya dahil ang karaniwang mamamayan sa maunlad na bansa ay hindi gaanong vulnerable. Kapag bumagsak ang ekonomiya, posibleng mawalan ng trabaho ang mga tao at bumaba ang kalidad ng pamumuhay. Walang magugutom o mapipilitang gumawa ng desperadong hakbang para sa pangunahing pangangailangan. Nakikinabang din ang mga advanced na ekonomiya dahil sa kanilang mga produktong may mataas na halaga sa pandaigdigang ekonomiya. Halimbawa, kung dumanas ng matagal na resesyon ang Timog Korea, masama ito. Pero ang pagbaba ng halaga ng pera nila ay magpapataas sa pagiging kompetitibo ng kanilang mga produkto sa mundo. Biglang mas magiging mura ang smartphones, container ship, at bakasyon para sa mga international na mamimili. Kaya mas marami silang maibebentang produkto sa ibang bansa at mas maraming turista ang dadayo na makakatulong sa kanila na maitama ang negatibong pressure sa ekonomiya. Magbibigay din ito sa kanila ng tuloy-tuloy na pinagkukunan ng kita mula sa ibang bansa na makakatulong sa kanila na mabayaran ang anumang utang na mayroon sila. Ihambing ito sa Pakistan na hindi naranasan ang parehong epekto ng pagbaba ng halaga ng pera. Lubos silang nakadepende sa pag-aangkat para mapanatili ang pangunahing industriya. Kadalasang gumagawa ang mga industriyang iyon ng kalakal tulad ng bigas at tela na pangunahing iniluluwas ng bansa. Hindi tulad ng mga espesyal na produkto na makukuha lang mula sa piling mga bansa, gaya ng mga smartphone mula sa Timog Korea. Ang bigas at mga tela ay mga produkto na nakikipagkumpetensya sa pandaigdigang pamilihan. Ang naghihirap na ekonomiya ay hindi kasing epektibo gumawa ng produkto gaya ng industrial na sentro ng agrikultura na may matatag na supply at pananalapi. Tandaan mo ito para sa susunod dahil mahalaga ito. Tumataas ang turismo, pero karamihan ng bisita ay mula sa Pakistani diaspora na bumabalik para sa pamilya at kaibigan. Ayaw talagang bumisita sa Pakistan ng mga turistang mayayaman mula kanluraning bansa, karapat-dapat man o hindi. May reputasyon itong delikado at kulang sa atraksyong makakaakit ng adventurous na turista sa rehiyon. Iyan ang mga pangunahing dahilan kung bakit madaling tamaan ng hamong pang-ekonomiya ang Pakistan, gaya ng nararanasan ngayon. Hindi pa kasama rito ang mga particular na economic shocks na tatalakayin pa natin. Pero mahalaga ring banggitin muna na, sa kabila ng lahat ng kahinaang ito, kilala noon ang Pakistan bilang isang ekonomiyang nakakagulat na matatag. Noong 1998 na apektuhan ng Asian Financial Crisis ang maraming umuunlad na ekonomiya sa rehiyon. Nagsimula ang krisis sa Thailand nang mapilitan ng gobyerno na palutangin ang Thai baht dahil naubos ang kanilang dayuhang pera. Ang floating exchange rate ay ibig sabihin na ang halaga ng pera ay nakadepende sa demand sa buong mundo. Halimbawa, ngayon, ang isang US dollar ay katumbas ng $1 at 45 sentimong Australian. Kung tumaas bigla ang demand para sa mga export ng Australia sa hindi malamang dahilan, maaaring ang isang US dollar ay makabili na lang ng $1 at 40 sentimong Australian. Ang presyo ay tinutukoy ng supply at demand, hindi ng gobyerno. Kabaligtaran ng free-floating currency ang fixed o pegged currency. Sabi ng gobyerno, isang American dollar ay eksaktong 100 Thai baht ang halaga para masunod ng lahat ang fixed na palitan. Mag-iimbak ang gobyerno ng American dollars at Thai baht bilang reserba para sa palitan ng pera. Kapag may investor na magdadala ng $1 milyong sa Thailand, tatanggapin ito ng gobyerno at papalitan ng 100 milyong Thai baht para sa kanilang investment. Kung nais ng investor kunin ang kita matapos ang ilang taon, iko-convert ng gobyerno ang Thai baht pabalik sa US dollars. Sikat ito sa mga international na investor dahil inaalis ang panganib ng foreign exchange rate sa pag-invest sa banyagang pera. Walang saysay ang dobleng kita sa investment kung kalahati naman ang halaga ng pera sa parehong panahon. Pinipigilan ito ng fixed exchange rate. Mas pinadadali rin ng fixed exchange rate at kadalasan ay ginagawang mas kompetitibo para sa mga lokal na industriya na maipadala ang kanilang mga produkto sa buong mundo. Kung itinatakda ng gobyerno ang halaga ng pera na 10% na mas mababa kaysa sa magiging halaga nito sa isang malayang foreign exchange market, ang mga produktong ine-export mula sa ekonomiyang iyon ay parang may 10% diskwento para sa mga mamimili sa ibang bansa. At sino ba naman ang ayaw ng diskwento?
Kahit na itinatakda ng gobyerno ang halaga ng kanilang pera sa patas na presyo, ang simpleng kaalaman kung magkano ang magiging gastos mula sa isang regular na supplier at hindi na kailangang mag-alala sa araw-araw na pagbabago ng exchange rate ay isang magandang dahilan para gustuhing makipagnegosyo sa isang ekonomiya na may fixed exchange rate dahil ang mga ekonomiya sa Asya noong huling bahagi ng dekada 90 at unang bahagi ng dekada 2000 ay labis na umaasa sa industrial exports at international na pamumuhunan. Naging napaka-popular ng fixed exchange rates. Mahal ang pagpanatili ng fixed exchange rates dahil kailangan ng gobyerno ng sapat na reserbang dayuhang pera para matugunan ang anumang demand sa paglipat ng pera. Okay lang basta tuloy-tuloy ang export ng produkto at pasok ng dayuhang dolyar sa ekonomiya. Kung magkaroon sila ng masamang panahon o economic shock, pwedeng maubos ang kanilang dayuhang dolyar. Kung may sumubok magpalit ng baht sa US dollars sa napagkasundo ang rate pero hindi nagawa, babagsak ang sistema. Susubukan ng ibang mamumuhunan na i-withdraw ang pera nila mula sa ekonomiya na nagdulot ng parang bank run sa buong bansa. Ganito ang nangyari sa Thailand noong 1997 at ang takot sa merkado ay nagdulot ng matinding epekto sa buong rehiyon dahil ang iba pang malalaking umuunlad na ekonomiya tulad ng Timog Korea, Indonesia, Taiwan at Pilipinas ay gumagamit din ng halos kaparehong sistema. Nag-alala na baka maubusan ng pondo ang gobyerno ng Thailand para suportahan ang kanilang pera, na posibleng mangyari rin sa ibang ekonomiya. Nang sabay-sabay naglabas ng pera ang lahat, natupad ang kinatatakutan ng lahat. Sa huli, karamihan sa mga bansang kasali ay umamin ng pagkatalo at pinakawalan ang halaga ng pera nila. Dahil dito, nawala ang benepisyo ng fixed exchange rate at naapektuhan ang kanilang ekonomiya. Hindi gaanong naapektuhan ang Pakistan. Kasabay nito, may problema rin sila sa international na komunidad dahil sa lantad nilang pagsubok ng sandatang nuklear. Nilagyan ito ng mabibigat na parusa, katulad ng mga nakikita nating ipinapataw ngayon sa Russia. Lalong tumindi ang parusa matapos ang mga pag-atake noong Setyembre, aonsen ng matukoy ang Pakistan bilang taga-supply ng gasolina at armas sa mga grupong sangkot. Tumanggap ang bansa ng maraming refugee mula sa mga karatig bansang apektado ng digmaan gaya ng Afghanistan. Bukod sa hirap ng pandaigdigang ekonomiya, naranasan din ng bansa ang pinakamalalang tagtuyot sa kasaysayan ng bansa na tumagal ng 4 na taon, na labis nakaapekto sa produksyon ng pagkain para sa lumalaking populasyon. Sa kabila ng mga hamon, matatag ang ekonomiya ng Pakistan at patuloy ang paglago kahit magulo ang panahon. Hindi malaki o komplikado ang ekonomiya noon, kaya hindi ito masyadong bumagsak kumpara sa ibang kalapit bansa. Ang paglampas ng bansa sa sunod-sunod na krisis sa ekonomiya, nang tila hindi naaapektuhan, ay patunay ng kakayahan nitong maging sapat sa sarili. Kaya, kung nakaligtas ito noon kahit ang daming problema, bakit nahihirapan ito ngayon? Mula nang lumuwag ang parusa at bumangon ang ekonomiya ng Timog Silangang Asya, mabilis lumago ang ekonomiya ng Pakistan. 4 na beses nang mas malaki ang ekonomiya ngayon kaysa noong 2000. Kaya mas malalim ang maaari nitong ibagsak at malabong bumalik ito sa ganoong antas. Kahit pinakamasama ang ekonomiya ngayon, mas maganda pa rin ito kaysa sa pinakamagandang kalagayan noon. Talagang nagsimula ang kasalukuyang krisis noong COVID dahil naputol ang isang malaking pinagkukunan ng foreign currency ng ekonomiya. At iyon ay ang mga manggagawang Pakistani sa ibang bansa na nagpapadala ng pera pauwi bilang remittance. Karaniwan, ipinapadala ng mga manggagawa ang pera bilang US dollars o iba pang kinikilalang pandaigdigang pera. Pagkatapos, ipinagpapalit ng kanilang mga pamilya ang mga dolyar na iyon para maging rupees na ginagamit nila sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang gobyerno at mga institusyon ng palitan ay nagbibigay ng rupees kapalit ng American dollars para gawing foreign currency reserve. Ginagamit ito ng gobyerno at malalaking negosyo pambili ng mahahalagang import tulad ng petrolyo, pataba, at makinarya. Kung walang remittances na nagpapalakas ng foreign reserves, hindi mababayaran ng bansa ang mga produkto dahil hindi tinatanggap ang Pakistani rupees sa ibang bansa. Unang problema ang pagkawala ng foreign remittances, kasunod ang tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng inaangkat nilang produkto. Dahil sa digmaan sa Ukraine, tumaas ang presyo ng langis at supply sa agrikultura, kaya lumiit ang pumapasok na pera at lumaki ang lumalabas. Nakaranas din ang bansa ng matinding baha na pumatay ng mahigit 1,000 at 700 tao at nagdulot ng 30 bilyong dolyar na pinsala sa ekonomiya. Naging krisis ang mga hamon ng subukang kontrolin ng pamahalaan ang gastusin sa buhay ng mahihirap sa pamamagitan ng pagtatakda
ng limitasyon sa presyo ng kuryente at gas. Malaking gastos ito para sa pamahalaan at negosyo. Nagdulot ng kakulangan sa gasolina para sa sasakyan at makina. At nagkaroon ng sunod-sunod na brownout sa buong rehiyon. Upang mabawasan ang paggamit ng enerhiya, ipinagbawal ng pamahalaan ang maraming inaangkat, lalo na ang hindi pangunahing pangangailangan, para pabagalin ang paglabas ng dayuhang pera. Ngunit ang mga hakbang na ito ay mas pinabilis ang pagpapalit ng rupees sa mas kilalang pera sa mundo. Bago pa mahuli ang lahat, naglagay pa ng dagdag na mga restriksyon ang pamahalaan kung gaano karaming pera ang maaaring ilipat ng bawat tao, na nagresulta sa pagkakaroon ng tatlong palitan ng pera sa bansa sa kasalukuyan. Ang palitan na kinikilala ng central bank, ang palitan na sinusunod ng mga pribadong institusyon na sumusunod sa mga batas ng gobyerno, at ang palitan sa black market na itinatakda lamang ng supply at demand. Lahat ng tatlong palitan na ito ay bumababa, pero siguro hindi ko na kailangan sabihin pa sa'yo yon. Mas optimistiko ang palitan to ng gobyerno kaysa sa totoong halaga na ipinapakita ng black market. Parang nakakatawa na lang ang ganitong kakaibang sitwasyon, pero ang karaniwang Pakistani ay nabubuhay lang sa humigit kumulang $15 kada araw. Sila ay magiging malalagay sa matinding alanganin sa ganitong sitwasyon kung saan wala nang kakayahan ang bansa na mag-angkat ng mga pangunahing pangangailangan. Kaya, paano nga ba ito maayos? Nag-alok ang mga international na institusyon na magbigay ng suporta sa pamamagitan ng mga pautang para mabigyan ng pera ang bansa na kailangan nito upang mapunan muli ang reserba at makabalik sa ayos. Pero ang mga alok na iyon ay may mga kalakip na kondisyon. Ang International Monetary Fund, na isang institusyon na pinupondohan ng maraming pandaigdigang ekonomiya, ay may pangunahing layunin na suportahan ang mga bansang dumadaan sa kaguluhang pang-ekonomiya. Para di kumalat ang kaguluhan sa mundo, ito ang malinaw na sagot dahil ito ang dahilan ng pagkakalikha nila. Nagpautang na ng bilyon-bilyong dolyar ang IMF sa Pakistan at nangakong magdadagdag pa ng bilyon-bilyon kung gagawa ang gobyerno ng ilang pagbabago. Pinakamalaki ang pagpapahintulot sa pera ng bansa na malayang lumutang sa foreign exchange market. Ngunit nag-aatubili pa rin ang gobyerno hanggang ngayon. Tandaan, may maraming benepisyo ang pegged o kontroladong pera, lalo na para sa bansang lumago ng malaki sa nakaraang 2 dekada sa kabila ng mga hamon. Ang China ang pangunahing nagpapautang sa Pakistan na may 30 bilyong dolyar na utang, 3 beses na mas malaki kaysa IMF. Ang mga pautang na ito ay bahagi ng Belt and Road Initiative ng China. Layuning gawing mahalagang hintuan ang Pakistan para sa riles, kalsada, at shipping lane patungong Europa at gitnang silangan. Mga pangunahing trading partners ng China. May kasabihan na babaguhin ko. Kung may utang kang $1 milyong sa gobyerno ng China at di mo kayang bayaran, problema mo ito. Pero kung may utang ka sa gobyerno ng China ng $30 bilyong at hindi mo ito kayang bayaran, sila ang may malaking problema. Posibleng tumulong ang China dahil ayaw nilang bumagsak ang ekonomiya at malulugi sila sa utang. Pero magiging masama ito sa geopolitika. Palatandaan itong hindi natupad ang magandang pangako ng Belt and Road Initiative. At may kapalit pa ito. Inaasahan ding susunod ang Pakistan sa mga hindi gaanong popular na layunin ng China sa geopolitika at bibigyang prioridad ang likas na yaman para sa mga industrial na sentro ng China. Kung makakakuha ang Pakistan ng pondo para mapanatiling buhay ang kanilang ekonomiya sa kabila ng pagbaba ng kumpiyansa dahil sa nakakabahalang mga balita, walang dahilan para hindi maipagpatuloy ang pag-export. Maaaring maibigay ang mahahalagang import. Magtitiwala ulit ang mga tao sa sariling pera at posibleng bumalik ang paglago sa dating antas bago ang mga huling dagok sa ekonomiya. Sige, ngayon ay oras na para ilagay ang Pakistan sa Economics Explained National Leaderboard. Tulad ng dati, magsisimula tayo sa laki. Ang Pakistan ay may GDP na 300 at 48 bilyong dolyar noong 2021. Babawasan ng mga kamakailang hamon sa ekonomiya ang numerong ito, pero mananatili pa rin itong malaking ekonomiya sa mundo. Kasalukuyang ika-42 sa pinakamalalaki sa buong mundo. Kaya nakakakuha ito ng 6 sa 10. Ang GDP na yan ay hinati sa isa sa pinakamalalaking populasyon sa mundo. Kaya bawat individual na kalahok ay nag-aambag lamang ng 1,500
at $5 na halaga ng output sa ekonomiya bawat taon, na mga 1/8 ng pandaigdigang average. 2 lang sa 10 ang nakuha nito. Mahina ang katatagan at kumpiyansa. Bukod pa sa kamakailang mga dagok sa ekonomiya, ang bansa ay may magulong politika at walang kasiguraduhan sa pamamahala ng ekonomiya kahit sa malapit na hinaharap. Nakakuha ito ng 3 sa 10. Paalala, ang ibig sabihin ng 0 o 1 ay digmaang sibil sa bansa, habang ang 2 ay nangangahulugang ganap na hindi gumagana ang pamahalaan o may pamahalaang militar. Kaya, ang 3 sa 10 ay hindi magandang score. Malakas ang paglago nitong nakaraang dekada, ngunit huminto at bumaba simula noong 2018 nang nagsimulang lumitaw ang mga problemang tinalakay natin sa bidyong ito. Para sa pagkakapareho, gaya ng ibang bansa sa listahan, kinuha natin ang antas ng paglago mula sa nakaraang dekada, kaya 6 sa 10 ang nakuha ng bansa. Sa huli, industriya. Ang Pakistan ay may simpleng ekonomiya, mga simpleng industriya at hindi bihasang manggagawa, at walang malalaking pandaigdigang korporasyon. Marami itong likas na yaman, pero nahihirapan itong magamit ng husto dahil sa kasalukuyang ekonomiya. Nakakakuha ito ng 4 sa 10. Sa kabuuan, may average na 4.2 sa 10 ang Pakistan sa Economics Explained National Leaderboard. Salamat sa panonood, pare. Paalam.